Nagsimula ang pelikula sa isang bilanggo na nagngangalang Martin Tillman na dinala sa isang maliit na putikan. Si Martin ay isang bilanggo sa isang labor camp noong 1959 at siya ay pinilit na makipaglaban sa ibang mga preso. Hindi masyadong nahirapan sa laban si Martin, sa ilang suntok lamang ay nagawa niyang talunin ang kanyang kalaban. Gayunpaman, si Steiner na nakakita ng laban ay sinabi sa kanyang tauhan na si Rusty na patayin na ang kalaban ni Martin. Ginawa ni Rusty ang hiniling ni Steiner sa kanya sa pamamagitan ng paggilit sa leeg ng bilanggo. Pagkatapos ng laban, ibinalik ng dalawang gwardya si Martin sa kanyang kulungan. Habang naglalakad sila sa isang maliit na kagubatan, nakasalubong nila si Isabel, isang babae sa kalapit na nayon na dumaraan lang doon. Ginugulo ng mga gwardya si Isabel at ito ay ikinainis ni Martin kaya inatake niya ang mga ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng kanyang ulo. Hindi magawang saktan ng mga gwardya si Martin dahil ipinaalala niya sa kanila na kung mapapatay nila siya, sila ang papalit sa kanyang posisyon. Nang makarating si Martin sa kanyang selda, nasa pinakamataas na palapag ito ng isang gusali. May nalaman siyang isang bagay, si Isabel ay pumupunta linggo-linggo upang makita si Steiner at dalhan ng mga bulaklak. Si Martin ay medyo curious tungkol dito, kaya tinanong niya si Isabel kung bakit niya ginagawa iyon para kay Steiner na mukhang wala namang pakialam sa kanya. Sa halip na magbigay ng sagot, tinanong ni Isabel kung gusto rin ni Martin ng mga bulaklak. Naisip ni Isabel na si Martin ay isang mabuting tao dahil napansin niya kung paano siya tumayo para sa kanya nang asarin siya ng mga gwardya. Naniniwala si Isabel na hindi dapat ikulong si Martin sa bilangguan. Hindi umimik si Martin bilang tugon sa tanong ni Isabel, hindi rin siya interesadong makakuha ng mga bulaklak. Samantala, sa kanyang opisina, binisita si Steiner ng isang ahente mula sa England na nagngangalang Harrison, na humiling sa kanya na palayain si Martin. Lumalabas na si Martin ay isang takas at hinahanap sa England upang harapin ang isang pagdinig. Ngunit si Martin ay kapaki-pakinabang kay Steiner, nagbibigay ito sa kanya ng pera at siya ang pinakamahusay na manlalaban. Nang tanungin ni Harrison kung nasaan si Martin, kumilos si Steiner na tila walang bilanggo na nagngangalang Martin sa labor camp at inutusan ng kanyang tauhan na samahan na palabas si Harrison. Isang hapon, dinala nila si Martin sa silid ni Steiner kung saan nakilala niya ang tatlo sa malalapit nitong kaibigan. Ang isa sa kanila ay si Rusty na dating bahagi ng Special Forces ng Espanya. Nariyan si Bon, isang lalaki mula sa Special Force ng Vietnam na naging bayani sa digmaan, ngunit mali siyang inakusahan ng pagtataksil. Nariyan rin si Amarillo, isang matandang lalaki na lumaban noon sa Berlin, ngunit ipinatapon sa lugar na ito. Palalayain na pala si Martin ngunit naisip ni Steiner na hindi naligtas si Martin pabalik sa UK dahil ang mga pulis ay hinahanap siya dahil sa ilang krimen, kaya hiniling nito sa kanya na makisama at lumikha ng isang malakas na samahan. Si Steiner ay may mapanlinlang na plano, at siya ay lubos na nakakatiyak na kahit na pagkatapos na makalaya ni Martin, hindi niya magagawang lumayo ng matagal sa labor camp. Sa kabila nito, hindi pumayag si Martin sa alok ni Steiner dahil nais niyang alamin ang sarili niyang landas pagkatapos makaalis sa labor camp. Nang makalabas na siya, hindi alam ni Martin kung saan pupunta at wala siyang pera o mga dokumentong kailangan niya. Nagpasya siyang bisitahin ang bahay ni Isabel kung saan nakilala niya ang stepfather nito na si Valentine. Habang kausap si Valentine, muling nagtanong si Martin tungkol sa ugali ni Isabel na magdala ng bulaklak kay Steiner. Ipinaliwanag ni Valentine na ang tunay na ina ni Isabel ay ikinasal kay Steiner, ngunit inakusahan ni Steiner ang ina ni Isabel ng pagtataksil sa kanya. Ang masaklap pa, hindi kinilala ni Steiner si Isabel bilang kanyang sariling anak. Gayunpaman, patuloy na pinapadalhan siya ni Isabel ng bulaklak, umaasang tatanggapin niya ito bilang kanyang anak. Inalok ni Valentine si Martin ng trabaho sa kanyang bar, pumayag naman si Martin at doon nagsimulang magtrabaho. Sa paglipas ng mga araw, bumubuti at mas kalmado ang buhay ni Martin kaysa dati. Nakaramdam siya ng kapayapaan na bago para sa kanya, at nagsimula rin siya ng relasyon kay Isabel. Isang gabi, puno ng mga customer ang bar at nag-away pa ang ilan sa kanila, kaya hiniling ni Valentine kay Martin na humarap at paalisin sila. Tumangging umalis ng isa sa mga lalaki at hinamon pa si Martin sa isang mano-manong labanan. Madaling nanalo si Martin sa laban, kahit na nakisali at nagsabay-sabay pa ang ibang mga lalaki. Kinabukasan, dumating sina Bon at Rusty sa bar ni Valentine. Sinabi nila kay Martin na ang lalaking nakaaway niya kagabi ay isa sa mga manlalaban ni Steiner. Malubhang nasaktan ang lalaking iyon at hindi na makalaban pa, at pinanagutan ni Steiner si Martin sa paghahanap ng kapalit na fighter. Handa ring magbayad si Steiner ng kaunti kay Martin kung siya ang lalaban at manalo. Gayunpaman, tinanggihan ni Martin ang alok ni Steiner dahil ayaw na niyang maging isang fighter ng sinuman. Nang marinig ni Rusty ang pagtanggi ni Martin, pinagbantaan niya ito na sinasabing kung hindi siya makikipagtulungan, si Steiner at ang kanyang mga tauhan ay papaalisin silang lahat palabas ng bar.
Pagkaalis ni Rusty at ng kanyang grupo, kinausap ni Martin si Valentine tungkol sa nangyari. Pakiramdam ni Martin ay nagdadala siya ng malas sa mga nakapaligid sa kanya. Iminungkahi ni Valentine na gawin na lang ni Martin ang hiniling ni Steiner. Naisip niya na baka ito ang pinakamagandang opsyon. Kinaumagahan, nagpaalam si Martin at dumiretso sa opisina ni Steiner upang tanggapin ang kanyang alok. Dinala siya sa fighting arena kung saan maraming tao ang tumataya. Lumaban si Martin at nagawa niyang salakayin at talunin ang kanyang naunang kalaban. Ngunit hindi doon natapos ang labanan dahil mabilis siyang hiniling na harapin ang susunod na fighter at pagkatapos ay ang isa pa pagkatapos nito. Nagawa ni Martin na talunin silang lahat at ang kanyang mga panalo ay nagdala ng maraming pera sa grupo ni Steiner mula sa mga taya. Samantala sa bar, si Harrison ay nagpakita at nakipag-usap kay Valentine na sinasabing hinahanap niya si Martin. Ipinaalam niya kay Valentine na si Martin ay isang takas dahil nakapatay siya ng ilang tao sa England habang naghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang kapatid at ama sa labanan. Nabanggit din ni Harrison na mayroong gantimpala na $10,000 para sa sinumang magbunyag sa kinaroroonan ni Martin. Sinabi ni Valentine na nagtatrabaho noon si Martin sa bar ngunit matagal na siyang umalis. Tinanggihan niya ang gantimpala at hiniling kay Harrison na umalis. Pagkatapos ng mga laban, inanyayahan ni Steiner si Martin para uminom at makipag-usap. Muling iminungkahi ni Steiner na makipagtulungan sa kanya at kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng pagsali sa mga laban na aayusin ni Steiner. Binigyan ni Steiner si Martin ng malaking halaga bilang gantimpala sa kanyang mga tagumpay sa araw na iyon. Nakaupo si Steiner sa kanyang opisina at nagtatype sa typewriter. Isinulat niya ang kanyang damdamin sa isang dokumento kung saan sa wakas ay inamin niya na si Isabel ay tunay niyang anak. Ibinunyag niya na si Isabel ay ipinanganak sa isang babaeng minahal niya ng gusto. Ngunit hindi kinaya ni Steiner ang katotohanan na ang ina ni Isabel ay higit na nagmamalasakit sa kanyang mga tao kaysa sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit tumigil si Steiner sa pagkilala kay Isabel bilang kanyang tunay na anak. Inilagay niya ang sulat sa likod ng larawan nila ng ina ni Isabel noong araw ng kanilang kasal. Nang makauwi si Martin, hiniling sa kanya ni Valentine na umalis na sa lugar na ito. Iminungkahi nito na magtungo silang dalawa ni Isabel sa Amerika upang magsimula ng bagong buhay. Tungkol naman kay Valentine, pinlano niyang ibenta ang kanyang bar at magsimula rin ng bagong buhay sa Thailand. Pumayag naman si Martin sa plano, ngunit kailangan niya ng maraming pera upang maging posible ang kanilang pagtakas. Nagpasya siyang lumaban ng isa pang beses upang kumita ng sapat na pera. Pumunta si Martin kay Steiner at sinabi sa kanya na gusto niyang lumaban sa susunod na laban. Ipinaliwanag ni Steiner na walang ibang gustong lumaban kay Martin, lalo na kapag ang karamihan sa mga tao ay tumataya kay Martin na manalo. Iminungkahi ni Steiner na sadyang magpatalo si Martin sa susunod na laban, at dahil kailangan ni Martin ng pera ay pumayag siya sa utos ni Steiner. Kinabukasan, oras na para sa malaking laban, at ang karamihan ng tao na nagtitipon ay pawang tumataya kay Martin upang manalo. Dahil pumayag si Martin sa pekeng pagkatalo, sinadya niyang hayaan ang kanyang kalaban na bugbugin siya at manalo sa laban. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na itinaya ni Valentine ang kanyang bar pabor sa pagkapanalo ni Martin. Nang malaman ni Valentine na natalo si Martin, siya ay labis na nagulat. Nagplano pala si Steiner at Rusty ng bitag kay Valentine upang mapasakamay ang bar. Nagsimula ang pagtatalo ng hilingin sa kanila ng grupo ni Rusty na lumayas na doon. Tinanong ni Isabel kung paano natalo si Martin, kaya ipinaliwanag ni Amarillo na lahat ng ito ay bahagi ng isang plano. Hindi makapaniwala si Isabel sa kanyang narinig, at sa huli ay sinampal niya si Amarillo dahil sa pagkainis. Gumanti rin si Amarillo at malakas na sinampal si Isabel, dahilan upang matumba ang babae. Nang makitang nasaktan ang babae, kinuha ni Valentine ang kanyang baril ngunit mabilis na inagaw ito ni Rusty mula sa kanyang kamay at binaril silang dalawa. Pagdating ni Martin sa bar na walang kamalay-malay sa nangyari, tinutukan siya ng baril ni Rusty at binaril rin siya. Habang naghihingalong nakahiga sina Martin at Isabel, inutusan ni Rusty ang kanyang mga tauhan na ilibing sila. Gayunpaman, pagkaalis ng gang ni Rusty ay nagkamalay si Martin at nagawang bumangon palabas ng lupa, at ginawa niya ang lahat upang tulungan si Isabel. Sa kabutihang palad, nakaligtas rin si Isabel sa nangyari. Iniwan ni Martin si Isabel kasama ang mga lokal na tao upang gamutin, at nagtuon sa kanyang pagsasanay upang maghiganti. Araw at gabi, nagsanay siya ng may determinasyon at lakas hanggang sa magkaroon siya ng kumpiyansa na makakalaban niya si Steiner at ang kanyang gang. Isang hapon, pumunta si Martin sa bar na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ng gang ni Steiner. Sa labas ng bar, isa-isang pinatumba ni Martin ang bawat tauhan na nagtatangkang pumigil sa kanya.
Nang pumasok sa loob, nakita niya si Amarillo na nakaupo. Nagpasimula si Martin ng gulo at nilabanan ng lahat ng lalaki sa bar, ngunit nagawa ni Amarillo na makatakas. Pumunta si Amarillo sa opisina ni Steiner at ipinaalam ang tungkol sa pagbabalik ni Martin. Ipinagpalagay ni Steiner na dumating si Martin upang nakawin ang perang kinita niya sa pakikipaglaban. Inutusan niya si Amarillo na ilipat ang pera sa isang mas ligtas na lugar, kaya nagmadali si Amarillo kasama ang ilang mga gwardya sa cash register upang kunin ang pera. Sa sandaling iyon, dumating si Martin at naglunsad ng isang pag-atake. Isang shootout ang naganap sa pagitan ni Martin at mga gwardya ni Amarillo. Matagumpay na napatay ni Martin ang lahat ng mga gwardya at nabaril si Amarillo sa kamay habang sinusubukan niyang ilagay ang pera sa bag. Pagkatapos ay naghagis si Martin ng granada sa cash register na naging sanhi ng pagkasunog ng lahat ng mga pera. Sa kabila ng kaguluhan, umalis si Martin nang hindi kumukuha ng kahit isang sentimo ng pera ni Steiner. Sa opisina ni Steiner, nakaposisyon ang kanyang mga sundalo, handang harapin si Martin sa kanyang pagdating. Nagawa ni Martin na makalusot sa loob at isa-isang pinatumba ang mga tauhan ni Steiner. Bagaman kailangan niyang barilin ng ilang sundalong humarap sa kanya, sa wakas ay nakarating siya sa opisina ni Steiner at nakaharap ito. Pinili ni Martin na kunin ang isang espada at direktang itinusok ito sa tiyan ni Steiner na agad nitong ikinamatay. Maya-maya pa, pumasok na si Bon sa opisina at nakita si Martin. Nang mapansing wala itong baril, hinamon niya ito sa isang mano-manong labanan. Lumalabas na si Bon ay napakahusay rin sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga pag-atake ay dumapo kay Martin ng maraming beses. Ngunit sa huli ay nagawa pa rin siyang patayin ng ating bida, nang makakuha siya ng baril at mabaril kaagad ang lalaki. Sumunod ay tinarget ni Martin si Rusty sa labas ng labor camp. Si Rusty ay busy sa pag-aayos ng kanyang mga tauhan upang harapin si Martin. Madiskarteng nag-set up sila ng mga automatic rifle upang ma-corner si Martin. Sa kabila nito, nagawa pa rin ni Martin na matalo ang mga tauhan ni Rusty gamit ang automatic rifle na kanyang pinulot. Pumasok siya sa isang kalapit na bahay at pinatay ang 2 pang tauhan. Hindi nagtagal, pumasok rin si Rusty sa bahay na nakatutok ang baril kay Martin. Nagawa ring matutok ni Martin ang kanyang baril sa kanya at magkasabay silang nagpaputok ngunit pareho silang nagmintis. Mabilis na tumakas si Rusty sakay ng sasakyan, habang kinuha ni Martin ang larawan sa kasal ni Steiner at ng ina ni Isabel kasama ang isang liham at ipinadala niya ang mga ito kay Isabel. Nang basahin ni Isabel ang sulat, labis siyang natuwa dahil sa wakas ay nalaman niya na noon pa man ay alam na ni Steiner na siya ang kanyang anak. Sa kabilang banda, si Rusty ay nagtatago sa kagubatan at nahihirapan siyang mamuhay dahil hindi siya gusto ng mga taga roon. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga, nalaman niyang natuklasan ni Martin ang kanyang pinagtataguan. Dahil napagod na siya sa ginagawang paghabol ni Martin, hinamon niya ito sa isang laban. Nagawa ni Rusty na masugatan si Martin gamit ang kanyang patalim. Gayunpaman, gumamit si Martin ng sipa upang disarmahan si Rusty at nagpatuloy siya sa pag-atake hanggang sa bumagsak ang kanyang kalaban. Sa huli, gamit ang sariling kutsilyo ni Rusty, na ipaghiganti ni Martin ang pagkamatay ni Valentine. Sa pangwakas na eksena ng pelikula, binisita ni Harrison si Martin at planong ibalik siya sa England. Gayunpaman, nagbanta si Martin na sasaktan si Harrison kung dadalhin siya doon. Ngunit sa huli ay nakipagkasundo si Martin kay Harrison, na siguraduhing malaya siya sa paghabol sa kanya ng British police. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.